Okay. Hindi ko po alam kung namimiloso po ito sa akin or parang gusto lang talaga matuto. Dahil tinanong po kasi ako, sabi niya sa akin, may mga dispensation. Yes, kako. Sabi niya, kung may dispensation, ibig mo sabihin, yung Panginoon noong Old Testament, hindi na siya yung Panginoon ng New Testament. At hindi na rin yung Panginoon ng pugot. Ano yung time ng papapugot. Sabi ko, naisip ko rin. Kasi alam niyo po ba, tanong ko rin dati yan, bakit iba-iba nga naman? Ngayon may nakausap akong covenanters. Basta covenant po sila, yung naniniwala sila na hindi dispensation. Ang sabi niya, yan kasi ang gulo ng dispensation, sabi niya. Magugulo talaga. Kasi yung nag-iisang Panginoon natin, nag-iisang Diyos natin, hahati-hatiin pa. Ayan ang banggit nila. Namimiloso po. O ngayon, ito yung mga tao na mga nagsasabi na kung may dispensation daw, parang hindi raw na, teka lang po, hindi raw na ma-magnify yung kagandahang loob ng Diyos. Dahil daw, bakit daw, ako naisip ko po ito, ilang taon na po tinanong ko rito, kung mabuti ang Panginoon, paano mawawala yung grace at iba na yung dispensation pagdating ng tribulation? Diba? Natanong ko rin po yan. Tapos may tanong din ako na, paano ang mabuting Diyos, babayaan niya ang mga kaluluwa forever and ever sa hell? Nasagot po lahat ng yan. Nung nag-aral ako ng dispensation, okay, yung unang tanong ko muna, yung tungkol doon sa dispensation na bakit kung talagang may grace talaga, bakit parang tila mawawala? Ang tila patunayan ko, hindi naman pala nawala. Alam niyo po ba yun? Hindi siya nawala. Kasi tignan niyo, makinig po mabuti, importante po ito para hindi kayo malito. Nung Old Testament, may grace doon eh. May grace doon. Pag-aralan niyo mabuti mga Bible niyo, okay, ano yung grace doon? Yung mga hayop na pinapatay, yun ang grace. Although, makinig po mabuti, importante ba ito? Yung mga hayop na yun po ay parang shadow lamang. Pero nandoon yung grace. Dahil sino ba yung sinashadow nun? Yung substance na natupad ng New Testament. Si Jesus. Kaya ang grace ay grace pa rin. Natupad niya sa cross, tetelestai, it is finished, naganap na. Diba? Nawala ba ang grace? Nunca. Never. Never. Okay. Sa pagpapupugot naman, yung dispensation ng pugot. Paano mo lalaman na may grace doon? Eh, yung pugot! Yung pugot, ayun ang grace. Nag-provide pa rin ng paraan ng Diyos para maligtas ka. Kung naiwan ka, ha? Pero kung magdidesisyon ka na kay Jesus ngayon, eh, go ka na rin sa rapture. Papaitaas ka anytime now. 2024. Diba? So, it's so amazing upon realizing that the grace of Jesus never cease. And it will never cease, mga kaibigan. O ngayon, ito naman yung mas mabigat na tanong. Yung mga namatay na tao na nabuhay lang sa mundo, halimbawa ng 40 years, pero forever i-burn sa hell. So, yan po yung mga aso, wala na akong magagawa, maingay po yan. Maingay po yung kapitbahay namin sa harapan eh. Minsan nakakaasar po yan, pero okay lang, grace na rin po ni Lord. Okay, yung saan na ba ako? Maingay kasi. Yung mga namatay na tao, nabuhay lang siya ng 40 years. Tapos, paano siya i-burn sa hell forever? Kasi pag nasa Gehenna na, forever and ever po yun. Well, ang sagot ko po diyan, katarungan pa rin ng Diyos yun. Bakit? Kasi ang problema rito, hindi naman yung mga gawa niyang masasama eh. Kundi yung sin nature. Hindi tumatagal ang Diyos sa sin nature. Amen? Kaya kailangan matanggal ang sin nature. Ngayon, nagpadala siya ng regalo. Libre yan ha? Walang bayad. Pero tinanggihan ng tao. Alam mo, pag tinanggihan mo yung regalo ng Diyos, yung kahit sa isang magliligtas sa iyo, ang kanyang bugtong na anak, pag yan tinanggihan mo, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. Kaya, kung napunta man sila sa impyerno, choice nila yon. Choice nila yon. Makinig kayo mabuti. Choice nila yon. May katarungan ng Diyos. Makatarungan ng Diyos. Kaya si Jesus ang katarungan ng Diyos.
Kung pinabayaan mo yan, nabuhay ka rito, let's say, galante ka, mayaman ka, nabuhay ka ng mas 100 taon, dahil mayaman ka, kamo, natuturok-turukan ka ng mga pampahaba ng buhay, blah, 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 etc., etc., fine. Pero pag namatay ka, eternity yun. Di ba? Yun ang katumbas. Makatarungan ng Diyos. Kaya si Jesus, ang katarungan ng Diyos. Ang anak niya. Tignan mo akong kape. Laging may grace. Laging may katarungan. Ngayon sana itong video ito ang gamitin ninyong pansagot doon sa mga nagsasabi, paano na? Yung mga napupunta, si nature ang nagdala sa kanila doon. Dahil tumanggi sila kay Jesus. Tanggihan mo si Jesus, maiimpyerno ka forever. I'm telling you that. Sige, magbabad ka ngayon sa mundo. Hindi po masama yan pag na-born again ka kasi i-bless ka ni Lord. Ang mga taga-mundo, yung mga hindi po born again, yung mga hindi pa Krisyano, ginagawa nila itong mundo parang ito ang everything for them. Sige, ito ang prioridad mo. Tignan lang natin kung saan ka pulutin. Di ba? Nag-provide ang Panginoon dahil si Jesus nga ang katarungan ng Diyos. Kaya wala kayong kasi alam niyo ba ba't mainit ang ulo ko? May nagtanong sa akin dati, alam ko ang lakad nila. No? Alam ko ang lakad nila. Hindi po sila makadiyos. Whenever I preach the gospel to them, it's either nagtatago sila o dinidedma po ako. Ay kasi may pupuntahan kami pero nag-oo na yan sa akin noong umaga. Di ba? Alam ko ang ano nila. Tapos may nangyari ayaw ko na pong banggitin dito kasi medyo kamag-anak ko rin yung mga yan. No? May nangyari pong dagok, let's say that, sa buhay nila. Nagtatampo raw siya sa Diyos, sinabi niya. Hindi sinabi sa akin, sinabi sa kapatid ko. Nagkita sila sa New York, sa Amerika. So, hindi siya nagsasabi sa akin, nagpapakonsult ako. Counsel. Sa kapatid ko nagsabi, nagkita raw sila sa New York. Nag-stay yun dun sa kapatid ko sa New York. So, nagsabi siya, bakit daw nangyayari sa kanya, ganun-ganun. Anong sinabi mo? Ako. Anong sinabi mo? Ako. Well, sabi ng kapatid ko, ang sabi ng kapatid ko na lang sa kanya, may dahilan ng lahat, ganun-ganun. Hindi mo dapat sinabi yun, ako. Dapat ang sinabi mo, tinanong mo siya. Bakit? Hinahanap mo ba ang Diyos nung araw? Interesado ka ba sa Panginoon? Mo yan, dapat hindi tinanong mo, ako. Hindi ba kung tutusin? Hindi naman sila interesado sa Panginoon. Tapos pag may nangyaring dago sa ang Diyos ang sisihin nila. What is that? Ako nagagalit ako sa ganyan. That's so unfair sa Panginoon. Di ba? Wala kang hilig sa Kanya. Nagtatago ka sa mga Bible studies nung araw. Tapos ngayon, if something bad happen, kasalanan pa ng Panginoong Jesus. Oh my Jesus. OMG. Yan, mainit ang ulo ko sa ganyan. Kaya itong mga taong ito, kasi kahapon nakita ko po yung isa. Yung bali, tsahin niya nandyan. Na-recall ko lang naman yung mga hindi maganda. Medyo hindi po maganda yung nangyari sa amin ng mga taong yan. Kaya, inaano ko lang po, sineshare ko lang po sa inyo. Kaya wala silang karapatang magreklamo whenever bad things nangyayari. Although hindi naman po ako maganda, hindi po ako masaya doon sa nangyari sa kanila. Pero yung parang sinisisi raw niya. Hindi ba? Nagpunta siya sa New York, sa Amerika. Nakitira sa kapatid ko. Doon daw nagbulalas, naglabas ng sama ng loob. Sabi ko sa isip ko, wow. Meron siyang guts na ganyan. Samantalang, alam ko ang lakad ng mga yan. Hindi sila interesado sa Diyos. Kaya ganun lang po, no? Kaya tayo, alam natin yung isasagot natin sa mga nagsasabi, kung makatarungan ng Panginoon, paano niya papabayaan ang kaluluwa na masunog sa impyerno forever? Paano niya papabayaan daw yan? Ganon. Well, isa lang pong isagot ninyo. Dahil makatarungan ng Diyos, si Jesus ang katarungan ng Diyos. Yung sin nature po, yan ang kailangan maalis. Ang mga tao patuloy na gagawa ng ganyan, patuloy na hindi magiging interesado sa Diyos habang nandyan ang sinful nature nila. Amen? Kaya tingnan ninyo,
Alam niyo po ba, nung bata po ako, medyo pagmura-mura din ako ng mga PI, mga ganyan. Pero unti-unti pong nawala yan. No? Unti-unti po, hindi po biglaan. Unti-unting nawala yan nung naborn again ako. Dahil may Holy Spirit po ang naboborn again. Nandiyan ang Holy Spirit naka-indwell siya sa atin. Okay? Kaya, lagi pong may grace. Lagi pong may grace. In fact, doon sa darating na tribulation, great tribulation pa man din yan, no? Meron pong grace diyan. Anong grace doon? Yung pagpapapugot ng ulo. Yun, ang grace. May provision pa rin, may provided pa rin. Kaya lang, you have to decide whether to take the mark of the beast o magpapugot ka ng ulo. Diba? So, sana wag kang maiwan. Ikaw na nakikinig at nanonood nito.